Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, sa ating likuran makikita ninyo yung mga mangingisda at yung kanilang bangka na natulungan ng resupply mission ng BIFAR. Dito yan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nang datna ng routine maritime patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado 6 ng umaga, ang Bajo de Masinloc nakapalibot na sa bahura ang hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Maya-maya pa nagsagawa ng radio challenge ang China. This is China Coast Guard Photo River 6. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic of China. Agad ding sumagot ang BIFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang 8:00 ng umaga, nag-shadowing na ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng sinasakyan nating Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Datu Bangkaya. 19 nautical miles ang layo natin mula sa Bajo de Masinloc. Kanina, itong China Coast Guard 3306 ay nasa may gilid lang natin. Pero ngayon ito ay nagmaneuver na papunta sa ating gawing harapan. Sa di kalayuan, binugahan na rin ang tubig ng China Coast Guard ng isa pang partner MMOV ng BIFAR na Datu Sumkat. At matapos ang ilang saglit, nagtangka na rin silang i-water cannon ang barko namin. 17 nautical miles ang layo natin mula sa Bajo de Masinloc. Pero ngayon pa lang ay narito na itong China Coast Guard 3306 at kasalukuyang nagsasagawa ng pag-water cannon sa atin na tila ba hudyat na tayo ay wag lumapit pa dito sa Scarborough Shoal. Iniikutan ng China Coast Guard ang BIFAR vessel habang nag-water cannon pero halos di naman ito umabot sa BIFAR vessel. Hinarangan at sinusundan din nito ang mga BIFAR vessel lalo na nung lumalapit na sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ng mga harassment na ito, idiniretso ng BIFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Bajo de Masinloc para sa isang resupply mission. Namahagi sila ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Mahalagang ayuda na raw ito lalo't halos di sila makapangisda sa lugar dahil sa presence ng China sa Bajo de Masinloc. The Coast Guard vessels BRP Teresa Magbanwa and BRP Suluan are still in the vicinity of Bajo de Masinloc at namimigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. We're actually right now ongoing ang pagdidistribute natin ng fuel subsidy and even fuel ice, no, para mas mapatagal ang operation ng ating mga mangingisdang Pilipino. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayo maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, isang traditional fishing ground ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Gan Yu, spokesman ng China Coast Guard, na hindi raw pinansin ng Pilipinas ang mga babala nila kaya nagsagawa sila ng mga hakbang para i-expel daw ang mga barko ng Pilipinas dahil teritoryo raw ng China ang Scarborough Shoal. Alinsunod naman sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016, wala raw legal basis ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang West Philippine Sea. Vicky, magdidilim na pero tanaw pa rin natin ang hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagmapatsyag sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.